Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Said. Ngayong araw na to ngayon, pag-uusap natin is 8 days na ngayon ng yung impeachment trial laban kay BP Sara. Ngayon, ang attorney ngayon pumunta nga yung witness nila palang sinala ngayon si attorney Matibag. Kaya si attorney natibag natibag dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Yung kanyang buntot na bahag. Tignan nyo, harap-harapan siya sinabi ni Chis Escudero, yung presiding officer dyan sa impeachment trial na wala siya talagang personal knowledge sa nangyayari sa impeachment trial laban kay BP Sara. Kasi nga, kung makikita nyo mga kababayan ko, si Attorney Matibag ay pumasok lang dyan bilang appointee ni BBM noong February. Ngayon kasalukuyang taon lang, 2026. Tapos ngayon magiging witness na siya. Di ba? Nakakabwisit. Tignan nyo. Tingnan niyo yung sinabi sa kanya ni Chis Escudero. The court notes the observation, manifestation, and objection of the lead prosecutor. Again, I think it's quite plain that these are documents that the witness cannot or does not have personal knowledge about because he was not yet the NBI director. Counsel may proceed. Witness may answer. The court did not issue a subpoena. Di ba ang sinabi ang sinabi ni Chis Escudero, hindi pa naman siya yung NBI director noong taon na yun. Kasi nga na-appoint lang siya ngayong February lang eh. Pero bibida-bida na siya eh. Tapos kung malalaman niyo pala mga kababayan ko, yung asawa niya pala, kasama rin pala nag-file pa yun ng impeachment laban kay BP Sara. Yung palang asawa niya, kasama pala sa nag-file. So, kaya kung makikita nyo yung pattern, makikita mo yung pattern yung parang magkakasabwat. Yung pinipilit nilang ibaba siya, ibaba talaga upalitan si BP Sara o tanggalin sa kanyang position bilang isang vice president at hindi na makatakbo sa 2028 election. Kaya ito si Attorney Binloan, ito po yung defense lawyer ni BP Sara. Tingnan nyo, natatawa na lang sa pinagagawa ni Attorney Matibag. For you to appear today. Actually, Are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you? even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness, and I was invited by... Tignan nyo, nakangisi siya, di ba? Nakakabwisit ang pangingisi ni Attorney Binloan. Kasi nga, yung sinasabi niya ni Matibag, parang hindi na yata incompetent, yung parang labas na doon sa pinag-uusapan na. Kasi nga, parang pinipilit niya na attorney siya eh. kaya grabe talagang bumanat kaagad yan si Lois Tro, si Jerbel, bumanat kaagad yan kasi siya rin doon ng siya sa prosecution eh. the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon. All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena? I'm appearing today as a witness as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the No, that's prosecution. not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena? There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness in today's hearing. Your Honor, the question of the defense is What? misleading. It is Si Lois Tro, rumisbak kaagad, no? Hindi niya lang inaya na magsalita si Matibag. Si Matibag ay director niya. Maliban pa sa director ay attorney ng NBI. Pero hindi na anuhan si Lois Tro, hindi niya napigilan kasi nga yung parang lumilihis na sa usapan. Yung ang script nila kasi, yung napag-aralan ni Lois Tro pati ni Matibag, parang hindi na yata yung kanilang ginagawa. Scripted yung ginagawa. Sabi na, baka lumilihis na tayo sa script natin, Mr. Matibag. Kaya rumisbak agad si Lois Tro. Yung nakakatawa pa dyan mga kababayan ko, yung hindi ko na maipakita sa inyo, yung huli na yung nagsalita si BP Sara, yung binara niya masyado binara niya si Lois Tro. Kasi nga sa totoo lang, yung pinakita ng mga dokumento na galing kay Mr. Matibag ay wala pong hindi po notarized. Hindi po notarized. Tapos sinabihan niya dito ni Atty. Binloan, ay yung mga dokumento na pinakita o dinala dyan sa impeachment trial ay isang scrap.
Scratch pala, scratch paper. Alam nyo, nakakatawa. Kung titignan nyo, yung babalikan nyo yung simulang impeachment yung ngayong araw, sinabihan siya ni Atty. Binluan na yung kanilang isinumiti na sinadmit ay mga scratch paper. Kasi nga, walang signature, walang signatory doon. Lalo pa yung kay Las Cañas yata. Walang nakalagay doon na, na notarize, walang nakapirma doon kung sino. Kaya doon nanggigil siya, no? Nanggigil dyan si Pia Cayetano. Yung huli na kung bakit hindi pinirmahan, walang pera, tapos submit dyan sa impeachment trial court. Diba? Parang nakakahiya sa prosecution. It's apparent that last week a subpoena was issued to the witness, Your Honor, and it is because of the other matters that was heard and addressed by the impeachment court. The schedule of the witness was scheduled to today. Your Honor, The objection is overruled. First, asked and answered, and for the record and information of the senator judges, the presiding officer confirms that no subpoena was issued to Director Matibag. In fact, I asked if one was needed, and the response I got was that it was not necessary. But indeed, the chair also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited by the counsel by the prosecutors, and he was so named by the presiding officer to attend in, I believe, yesterday, supposedly. Ayun, yun ang sinabi ni Jesus Cordero. Pero sa totoo lang, si Matibag, hanggang bukas pa yung kanyang hanggang bukas pa yan si Matibag, hanggang bukas pa ang kanyang cross-examination yan. Kasi nga parang wala na silang oras ngayon. Anong oras na sila dyan pumunta? Alas 2, diba? So, sa alas 6 sila nagtapos. Parang past 6 o'clock na. Kaso lang, ngayon, kung titignan mo sa dalawang magkalaban, dipinsa pati ang prosecution, ito, si Matibag, tibag na tibag talaga. Tibag. Kasi unang-una wala siya sa personal knowledge Pero pinipilit niya, pinipilit pala siya na gawing witness. So, parang nagkakaroon ng ng sabuatan. Kapati yung asawa niya, isa rin sa nagpilang impeachment laban kay BP Sara. So, anong makikita natin? Siyempre, kunik-kunik na yan. Pero pinipilit niya. Kasi sabi niya, isa daw siyang MBI director. Alam niya yung pagbabanta. Hindi lang daw pagbabanta. Talagang daw, plano na talagang patayin daw yung si Marcos. Naku! Nakakatawa alam mo, nakakatawa pakinggan yung mga yung mga sinasabi ni Matibag. Pati si Matibag kung magsalita storytelling, sobrang haba, inaabutan ng ilang minuto. Yung mandaming yung daming paikot-ikot. Tinatanong lang naman siya ng ng defense. Ang dami niyang ang haba ng sagot niya. Tapos ang nakakatawa pa doon, yung nagkaroon siya 'di ba ng viral doon yung nagkaroon siya ng viral, nagkaroon daw siya ng away. Sila, sabi niya kaibigan niya raw. Binalikan pa ni Atty. Binluan. Di ba nakakatawa? Kaya, yun muna mga kababayan ko, yung impeachment trial sa araw na ngayon, masabi ko lang, tibag na tibag. So, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and like sa aking mga channel. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, please lang. Sa ngayon, masalam.